Dito sa Pinas, tricycle, palaging nariyan, from north to south and east to west. Talaga namang isa itong three-wheeled Pinoy icon na the best. Sa trapiko'y bihasa, kahit gabi o umaga, sa kalsada'y laging kilala, maging sa bayan o probinsya, sila'y makikita. Mayroong tricycle na akala mo KTV, naglalakasan ng ang sounds habang jamming with songs ni Andrew E. Ang iba naman ay ordinary pero kung maningil ng pamasahe, kala mo'y pang VIP. Mapaumaga man o hating gabi, lagi silang ready. Kapag dumating na ang season ng baha, talagang ang Noypi ay nababahala. Matagal na kasi itong problema sa ating bansa, kaya mga tsuper, may solusyong kakaiba. It's not a plane, it's not Superman, but kaya niyang suungin ang baha, sakay sino man. Para sa kanila, hindi na raw nila need ng submarine dahil narito na ang tinagurian nilang tricycle na tikling. Naku po, anong oras na? Hindi ako pwedeng malate. Kaso, di rin ako pwedeng mabasa. Kuya, tricycle. Ango raw ito sa ibon at tikling dahil sa haba ng kanilang mga binti, kaya nilang tumapak sa malalim na tubig. Ang mga tricycle sa Agonoy, kahit may baha, todo ang langoy. Gaya ng mataas na katawan ng ibon at tikling, mayroon din itong mataas na flooring. Sa ibon na kumbagay kulay puti siya na mataas ang binti niya. Kaya yung mga iba talagang ginawa nila na gano'n din gawing tricycle para kasi ang ano dito hindi na kakayanin ng mababang tricycle, kailangan matataas kaya binasig yung tikling dahil sa may ibon na mga kulay puti na lumilipad na kahit nasa malalim na tubig, gataw pa rin sila kasi mahaba yung ano nila, binti. Bukod sa mga bangka, mayroon silang transportasyon na pambaha na para sa mga taga-Hagonoy, Bulacan, isang funding solution na pangmatagalan. Kaya naman hindi na namin pinalampas ang pagkakataon. Sumakay na kami sa tikling na isa sa mga tricycle sa Hagonoy sa matagal ng panahon. Normal lang din ang pakiramdam kagaya sa ibang motor. Pagdating sa baha, talaga namang ikaw ay secure. Nakakalula man ang task, kapag naman high tide, tiyak ikaw ay ligtas. Yung style ng tikling, creative siya. Kasi yung maliliit pala na tricycle, pwede mo pang itaas na hindi yung mataas na talaga siya. Like, itataas mo pa. So nakakita ko iba-ibang uri. Yung iba 3 steps pa yung aapakan mo bago ka makasakay sa sidecar. Yung iba naman ganito lang. So creative siya and innovative at the same time. Truly, ang mga taga-Hagonoy ay innovative. Ngunit sana naman daw, ang pamahalaan ay magkaroon ng initiative. Long-term solution, ika nga. Hindi puro resiliency ang ating ibibida. Siguro yung masasabi ko lang, wag tayong mag-focus sa resiliency, sa pagiging creative at innovative ng mga tao dito. Na hindi porke may nakikitang solusyon. For example, yung tikling. Yung tikling solution siya pero nakikita ko siya as band-aid solution para sa baha. Kung a-action patungkol sa baha, dapat yung mawa-wipe out na or yung mababawasan na yung paglaki ng tubig. Kasi hindi pwede na papairalin lang natin yung resiliency ng mga tao. Isang tikling sa representasyon na ang Noypi well-known. Ngunit huwag naman sana itong maging pangmatagalan at lagi na lamang solusyon tuwing umuulan. Dahil kagaya sa tikling, gusto rin nilang tumaas ang kanilang bayan na magkiting.